Kumusta ka? Hindi yung formal na kumusta, yung totoo. Kapag tinanong kita ngayon, okay ka ba? Ano ang totoo mong sagot? Kasi maraming tao ang sasagot ng okay naman, pero sa loob, pagod na sila. Man yung nakakasakit pa, pagod sila dahil sa ministry, dahil sa church, dahil sa pagse-serve kay Lord, at may guilt pa sila tungkol dito. Kasi paano ka mapapagod sa magandang bagay, di ba? Ngayon, pag-usapan natin yon. May nagsabi sa akin noon, isang worship leader, na siya ay sobrang pagod na sa pag-worship. Ang natatakot siyang sabihin, yun sa kahit sino kasi baka ma-judge siya. Paano ka mapapagod sa pag-worship? Hindi ba yon para kay Lord? Yun ang iniisip niya na sasabihin ng mga tao. Kaya tinahimik niya, nagpatuloy siya. Nagpe-perform siya tuwing linggo, ngumingiti, bumabalik sa gitna, nagpupumilit. Pero sa loob, parang hinuhugasan niya lang ang baso na wala ng tubig. At yun ang nakakatakot sa burnout na hindi sinasalita. Hindi mo makikita sa labas kasi trained tayo, lalo na sa church, na magmukhang okay kahit hindi. Kaya una, gusto ko lang sabihin ito, okay lang, mapagod. Hindi ito kahinaan, hindi ito kawalan ng pananampalataya. Hindi ito sign na mali ang tinahak mo. Kahit si Elijah, isa sa pinakamalaking propeta sa Biblia, dumating sa punto na naupo siya sa ilalim ng puno at sinabi, "Sapat na, Lord, kunin mo na ang buhay ko." Burnt out si Elijah, pagod, gusto nang sumuko. Ano ang ginawa ng Diyos? Hindi siya nagsermon, hindi siya nagbigay ng pep talk, hindi niya sinabihang, "Wag ganyan, mayroon ka pang misyon." Pinatulog niya siya, binigyan siya ng pagkain, pinahingan niya siya. 2 beses pa nga, bangon at kumain, mahaba ang iyong paglalakbay. Kasi alam ng Diyos, hindi ka makakarating sa destinasyon mo kung wala kang lakas para lumakad. Pero bakit tayo nagbe-burnt out? Lalo na sa ministry. Sa tingin ko may 3 dahilan. Una, nagsiserve tayo mula sa pressure, hindi mula sa pagmamahal. Nagsimula ka siguro ng tama. Gusto mo talagang makatulong, gusto mong mag-give back, gusto mong gamitin ng Diyos ang buhay mo. Pero unti-unti, naging obligation na siya. Naging expectation na ng ibang tao. At hindi ka na makapagsabi ng, "Hindi ko kaya ngayon." Kasi baka mabigo yung ministry, baka walang magtayo ng chairs, baka walang mag-lead ng worship. Kaya nagpatuloy ka, kahit pagod, kahit may part ka na nagsasabing, "Kailan pa ito matatapos?" At yun ang tanda. Kapag ang pagsiserve mo ay nagmumula na sa takot na mabigo, hindi na sa pagmamahal, may problema na. Hindi ito ang gusto ng Diyos para sa iyo. Hindi niya kailangan ng nagpe-perform para sa Kanya. Gusto niya ng taong tunay na nandoon. Kahit boses mo ay pangit, kahit mali ang chords, kahit inaantok ka. Pero nandoon ka kasi gusto mo siyang kasama. Pangalawa, hindi natin inaalaw ang ating sarili na matanggap. Lagi lang tayong nagbibigay. Ito ay problema lalo sa mga leaders, sa mga matatanda sa faith, sa mga palaging tinutukoy bilang malakas. Lagi ka ang naririnig. Lagi ka ang nagko-comfort. Lagi kang nandoon para sa iba. Pero sino ang nandoon para sa iyo? At kapag tinanong ka ng tao, "Kumusta ka?" Agad kang sumasagot ng, "Okay naman, pray for me lang." Hindi mo sinasabi kung ano talaga ang nararamdaman mo kasi trained ka na, strong ka, hindi ka pwedeng mahina. Okay, ikaw pa ang mag-e-encourage sa iba. Pero alam mo ang nangyayari sa baso na palaging nagbubuhos pero hindi naman pinupuno. Tumitigil sa pagbubuhos. Pangatlo, hindi natin pinoprotektahan ang ating personal na oras kay Lord. Ito ang pinaka-ironic na bagay sa ministry burnout. Sobrang busy mo sa mga gawain para sa Diyos, pero wala ka ng oras para sa Diyos mismo. Meetings, rehearsals, events, follow-ups, preparations, lahat para sa ministry. Pero yung tahimik na oras mo lang siya, yung personal na prayer mo, yung basta nagbabasa ka ng salita para sa sarili mo, hindi para sa devotional na ipapahayag mo sa Sunday, nawala na yon. At kapag nawala na yon, kahit gaano ka pa ka-active sa ministry, pakiramdam mo ay malayo na si Lord. Kasi ang connection natin sa Kanya ay hindi through activities, sa relasyon. So ano ngayon? Una, magpahinga ng walang guilt. Pahintulutan mo ang sarili mong huminga, mag-step back kung kailangan. Sabihin sa iyong leader, "Kailangan ko ng pahinga ngayon."
At huwag kang mag-apologize doon. Ang Diyos mismo nagpahinga sa ikapitong araw, hindi dahil pagod siya, para ituro sa atin na ang pahinga ay hindi kahinaan. Ito ay part ng design. Pangalawa, bumalik sa bakit mo. Bakit ka nagsimulang mag-serve? Hanapin mo ulit yon. Baka nalimutan mo na. Baka naitago na sa daming ng responsibilidad. Umupo ka ng tahimik at itanong mo sa sarili mo, kung walang manonood, walang makakaalam, walang magpapasalamat, magse-serve pa rin ba ako? Kung hesitant ang sagot mo, yun ang starting point ng pag-heal. Pangatlo, huwag mong antayin na lumala bago humingi ng tulong. Pumunta ka sa isang taong mapagkakatiwalaan, hindi para maghingi ng solusyon, para lang marinig ka. At kung wala kang ganun sa buhay mo na ngayon, that is also something worth praying about. Dahil hindi tayo dinisenyo para lumakad ng mag-isa. Kahit ang pinakamalakas na tao sa Biblia ay may katabi. Bago ako mag-close, gusto ko lang sabihin ito sa sino mang nakikinig ngayon na tahimik na nagbe-burnt out. Nakikita ka ng Diyos. Hindi lang nakikita niya ang ginagawa mo. Nakikita niya kung paano ka. At hindi siya naghahanap ng hero na hindi napapagod. Naghahanap siya ng taong bumabalik sa kanya kahit pagod at nagpapahinga sa kanya. Yun ang faith na gusto niyang makita sa iyo. Hindi yung nagpe-perform, yung totoo. Ingatan mo ang sarili mo. Yung mission mo, mas matagal mong maaabot kung may lakas ka. Yun lang muna para ngayon. Kung nakinabang ka, ibahagi mo sa isang kaibigan na kailangan marinig ito. Baka alam mo na kung sino. I-subscribe, i-like at sama-sama tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, mahal ka ni Lord. Kahit pagod ka, lalo na pagod ka. Take care!